So guys, meron po tayo ngayon injection pump para sa 4BE Eagle. Pinapalitan ko to ng plunger kasi mausok siya, no? So bago na po ang plunger nito. So pinalitan ko rin yung nozzle tips para sa injector. So magta-timing po tayo ng 4BE. Kasi kahit anong gawin ko, mausok pa rin siya. Kasi sinalang to sa machine. Yung kinalabasan niya na sukat, okay rin. So hindi ma-detect yung plunger niya kahit nasa machine siya kasi ang kinalabasan okay naman yung injection pump. Pero yung pag ikabit mo na siya, pag pinaandar mo, mausok talaga siya totally. So ito gagawin lang natin. Ituturo ko lang sa inyo yung pag-timing ng ating injection pump. So lalagyan natin tong cover kasi binaklas ko rin to. So chinik ko to kasi kung chinik ko yung tamang timing. Wala pala sa timing yung problema, kundi dito sa ating plunger. So okay na po to. Ngayon ituturo ko lang sa inyo yung tamang timing ng ating injection pump, ang ating camshaft, tapos yung crankshaft, tapos yung sa idle gear. Kung anong tamang pagkasunod-sunod ng ating pag-timing dito sa ating 4BE dump truck. Dump truck po yan. So in-overhaul ko po yan. Kaso lang di ko pinakita yung ang videos nito eh. Nalagayan na natin ng gasket maker. Ayan, lagyan na natin cover nya, no? Ayan. Nalagyan na natin ng gasket maker. Yan. Para ikabit na natin. So dito lang natin ipapadaan. So nalagay na natin injection pump. Ayan. Okay. Ayan. Ito po ang gear ng injection pump natin. Ayan. So lalagyan natin siya ng tornilyo sa likuran. Sa pinakababa. Itong part na to na butas. Ayan. Tapos tinanggal ko yung idle gear. So pwesto na muna natin na maayos yung injection pump. Ayan. So guys, magta-timing na po tayo, no? So makikita nyo po yung injection pump natin, yung letter C. Ito. Ayan, medyo malabo na yung marking nya. Tapos dito is letter B. Ayan, letter B po yan. Tapos itong ating sa crankshaft, ito camshaft, ito injection pump. Tapos ito po ang sigunyal natin or tinatawag na crankshaft. So ang timing nito, so ito pong palatandaan na to. So yan, linagyan ko po kasi wala na pong marking yan eh. Burado na po. So pagkakatandaan nyo lang po dito sa crankshaft, pag once na kukunin nyo yung pinaka-timing nya, so itong kunya na to or tinatawag natin na kilak, ang nasa diretso niyan, yun ang susundan niya, no? Ng ngipin. Yan. Diretso po yan. Yan. So, may kunya rin yan na isa. Ito kasi para sa pulley. Ito naman sa timing gear. So, magbibilang po kayo paatras. So, ito isa. Yung diretso lang pa, no? Isa, dalawa, tatlo. So, yun po ang pinaka-marking niya, itong palatandaan na to. So, yan po ang top natin sa pag-timing natin sa gear. So, ilalagay na natin yung ating idle gear. Ito namang idle gear natin. May mga marking po yan, ano. Letter B. Yung letter B para sa camshaft gear. And then, letter C para sa injection pump. And then letter E para sa crankshaft. So ganun lang ang position niyan. Isisentro nyo lang bawat isa, bawat ngipin para ma-sure na natin. So di ko muna ipapakita sa inyo kung paano natin ikakabit kasi walang tagahawak ng cellphone na medyo mahirap. Ipapakita ko sa inyo yung pinaka-setting niya, no? So ganun lang, ikot-ikotin nyo lang yan para makapasok siya sa tamang ngipin niya, no? Katulad nito, makikita nyo yung dalawang puti, tapos itong dito sa taas puti, letter B, sakto na po yan.
Nandito sa baba, di ko masyado makita. And then dito, makita nyo naman tong letter C. Yan. So, sakto naman siya sa ngipin. Kunti lang pag-iikot ano. So, andito na po guys ang ating timing. So, yung ideal gear natin, di naman tayo di naman pwede ito mabaliktad. Kasi, dyan naman nakalagay yung marking sa labas, palabas po ano. So, yung letter C natin, ayan. Doon nakalagay sa gitna ng dalawang letter C. Isang sa ideal gear na letter C. Sa injection pump, dalawa po siya no. So, ayan, makikita nyo. Ayan. Timing mo. Nasa gitna po yan. Itong ngipin na to sa dalawang letter C. Dito naman sa camshaft naman natin, makikita nyo naman. So, minarkingan ko na kasi medyo malabo na rin yung timing mark niyan eh. Ayan, nakagitna rin. Ito, harapan sila, letter B. Ayan, letter B. Dito naman sa ating crankshaft, ayan, letter E. So, okay na po yan, ano, pagka-timing natin. So, ilalagay na natin yung pinaka-lock niya dito sa ideal gear. Tamang higpit lang. And then, para sure tayo sa timing natin, lalo na po sa gusto natin ma-sureball talaga yung timing natin, iikutin natin mano-mano yung ating sigunyal. Kasi dyan yung malalaman kung tama talaga totally yung ating timing sa camshaft, gear, crankshaft gear, and then injection pump gear. Ito namang lock na to, basic naman lang yung ganyan lang pagkalagay. Ayan. 14 po yan. Gagamit kayo ng 14 na socket. Ayan na po, nalagay na natin yung lock. Okay na po yan. So, ikakabit na natin yung timing cover. Guys, andito na po yung ating injection pump. Nakabit ko na po ang mga fuel line natin. Tapos yung injector. Basic man lang yung pagkabit ng mga injector. Yan. Return niya. Okay na po. And then, in, out. Okay. Injection pump. Check muna natin yung langis. Kung goods, bago tayo magpa-start. Okay, andito na. Ayan natin level ng langis. Yan. Okay na po ang langis natin. Check na po yan. Sira na natin. So, magbi-bleed tayo, ano? Ito ang feed pump. Release natin para umakyat yung krodo. Yung diesel. Yan. Ganyan lang, pump lang. Tapos, i-release natin kahit saan dyan. Basta lumabas yung hangin kasi yun ang magkukos ng airlock. Pwede po siya hard starting, palyado. So, kailangan din i-release natin yung hangin na hinihigop ng pump. Tapos, pag once na na-release na natin yung hangin, maririnig nyo po yung release valve, ano? Di ko lang sure kung release valve ang tawag dun. Tumutunog po yun, ano, sa return niya. So, ibig sabihin, okay na po yung ating pump. Pwede na natin ipag-start. So, ipapump ko lang, So, ipitan lang natin to. Kalimutan ko. Ayan na po, gumaganap na po yung ating release valve, ano? Ayan, tumutunog siya, no? Ayan. So, goods na po yan. Pwede na natin i-try, i-start. I-start na natin. Lalagay ko lang yung battery terminal. Before kayo magpa-start, check nyo muna yung mga bolt kung may maluwang or dapat mahigpitan. So, start na natin. Nakakabit ko na yung battery terminal. And then, start na natin. So, start. So, try na natin yung start. Kanina,
hindi na nag-start kasi hindi natin na-accelerator. Lagyan natin ng so, start ulit natin. Hindi ko linagay yung radiator muna. So, yuk muna natin. So, okay na ngayon yung usok niya. Hindi katulad ng dati, talagang napakakapal ng usok niya. Guys, andito na po yung tiniming ko na injection pump at pinaka-liberation ko na napalitan siya ng plunger. So, tingnan natin yung usok, ano? So, goods na po, ano? Ayan. Yan, ang dulo na ang tambucho natin. Yan, walang pausok-usok. So, once again, maraming salamat po. So, paki-like na lang, i-share. Okay. Thank you.